Mas maagang umuwi si Eduardo at hindi makapaniwala sa tanawing nakita ng kanyang mga mata. Isang kulay pilak na Toyota Alphard ang tahimik na dumausdos sa pangunahing kalsada ng Forbes Park, Makati. Bumubulong ang mga gulong nito sa basang aspalto ng hapong iyon ng Agosto sa kasagsagan ng tag-ulan. Inayos ni Eduardo Eddie Vargas ang kanyang rearview mirror sa isang mekanikal na kilos, pinagmasdan sandali ang sariling refleksyon. Mga matang pagod, ang mga unang hibla ng uban na nagsisimulang lumitaw sa kanyang sentido, isang Italianong kurbata na bahagyang maluwag matapos ang 12 oras sa opisina. Sa kanyang edad, nakapagtayo na siya ng isang conglomerate na nagbigay daan sa kanya upang manirahan sa isa sa mga pinaka-eksklusibong lugar sa lungsod. Ngunit, noong hapong iyon, may isang bagay na nagtulak sa kanya na kanselahin ang huling pulong ng araw. Marahil ay dahil sa tawag mula kay Isabela mula sa Singapore, ang kanyang malamig at formal na boses na nagsasabing pahahabain pa niya ng 1 linggo ang kanyang business trip. O marahil ay ang kakaibang pakiramdam ng kawalan na naramdaman niya habang mag-isang nanananghalian sa kanyang opisina sa isang gusali sa Makati CBD. Nakatingin sa labas ng bintana sa isang lungsod na tila dayuhan sa kabila ng pagsakop niya rito. Ang tiyak ay naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na umuwi upang makita si Miguel. Ang marangyang bahay ay lumitaw sa dulo ng pribadong daan. Tulad ng dati, maringal, elegante, na may mga pader na gawa sa batong adobe at isang hardin na perpektong inaalagaan. Ang bakal na tarangkahan ay automatikong bumukas nang makilala ang sasakyan at naramdaman ni Eddie ang pamilyar na halo ng pagmamalaki at kalungkutan habang tinitingnan ang kanyang tahanan. Idinisenyo niya ang bawat detalye ng bahay na iyon na may layuning lumikha ng isang perpektong kanlungan para sa kanyang pamilya. Isang lugar kung saan maaaring lumaki si Miguel na napapalibutan ng kagandahan at kaginhawaan. Kung saan ang bawat sulok ay inakma para sa kanyang mga espesyal na pangangailangan. Ipinarkada niya ang sasakyan sa underground garage, ngunit sa halip na gamitin ang pribadong elevator na magdadala sa kanya ng direkta sa pangunahing lobby. Nagpasya siyang maglakad sa gilid ng hardin. Kailangan niya ng sariwang hangin pagkatapos ng nakakasakal na araw sa korporasyon. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga sapatos na Italianong katad sa mga batong daanan habang tuluyan niyang niluluwagan ang buhol ng kanyang kurbata. Hinahayaang haplusin ng malamig na hangin ng tag-ulan ang kanyang leeg. Ang hardin ay tahimik, nababalot ng ginintuan at malungkot na liwanag ng dapit hapon sa tag-ulan. Ang mga rosas na inorder pa niya mula sa Baguio ay tulog pa. Ang mga hubad nitong sanga ay naghihintay sa pagdating ng tag-araw. Ang fountain sa gitna ay marahang dumadaloy, lumilikha ng mga pabilog na alon sa ibabaw ng tubig na sumasalamin sa mga unang bituin. Lahat ay eksakto sa kung paano dapat perpekto, malinis, kontrolado. Noon niya narinig ang tawa na iyon. Hindi ang malinaw na tawa ni Miguel na labis niyang minamahal at nagbibigay liwanag sa kanyang pinakamadilim na araw. Iyon ay isang magaspang, mapanuksong tawa na puno ng kalupitan na agad na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Biglang huminto si Eddie, kumunot ang noo habang sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng tunog. Naulit ang tawa. Ngayon ay sinasabayan na ng mga boses na hindi niya malinaw na matukoy. Sinundan niya ang mabatong daanan patungo sa likurang bahagi ng ari-arian kung saan matatagpuan ang malawak na hardin sa likod na may terrace, swimming pool at isang palaruan na espesyal na idinisenyo para kay Miguel. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas maingat. Isang bagay sa kanyang ama instinct ang na-activate tulad ng isang sinaunang sistema ng alarma. Ang tunog ng umaagos na tubig ay sumama sa mga boses na iyon at naramdaman ni Eddie na nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hindi naiintindihan kung bakit. Nang lumiko siya sa sulok ng summer pavilion, ang tanawin na bumungad sa kanyang mga mata ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura.
Si Miguel ay nasa kanyang wheelchair sa gitna ng hardin, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang damit, isang navy blue na sweater na binili ni Isabela sa Greenbelt, at ang kanyang mga paboritong pantalong cotton ay dumikit sa kanyang maliit at nanginginig na katawan na parang isang nagyeyelong pangalawang balat. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang kayumangging buhok patungo sa kanyang mga pisngi na namumula sa ginaw, bumubuo ng maliliit na lawa sa leather seat ng kanyang wheelchair. Ngunit ang pinakakumirot sa kaluluwa ni Eddie ay ang mga mata ng kanyang anak. Malaki, takot, kumikinang sa mga luha na humahalo sa malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang mukha. Si Lorna Reyes, ang yaya na kinuha niya 6 na buwan na ang nakalipas na may pinakamahusay na mga rekomendasyon, ay may hawak na garden hose na parabang isang sandata. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at propesyonal, ay naging isang maskara ng kalupitan na hindi kailanman inakala ni Eddie. Ang kanyang mga labi ay nakabaluktot sa isang sadistikong ngiti, habang itinututok ang bugso ng nagyayelong tubig ng direkta kay Miguel. Iginagalaw ang hose sa magkabilang panig upang matiyak na bawat sentimetro ng katawan ng bata ay basang-basa. "Gusto mo paligo, ha, anak mayaman?" Iniluwa ni Lorna Reyes ang mga salitang iyon sa pagitan ng mga halakhak para matuto kang huwag mag-inarte kapag sinabi kong oras na para uminom ng gamot. Sinubukan ni Miguel na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang maliliit at nanginginig na braso sa kanyang mukha, ngunit masyadong malakas ang presyon ng tubig. Ang kanyang wheelchair, isa sa mga pinakateknolohikal na advanced, ay naglabas ng isang maliit na tunog ng babala nang matukoy nito ang halumigmig sa mga elektronikong bahagi nito. Tulong. Halos hindi marinig ang boses ni Miguel. Nalulunod. "Nilalamig ako." "Nilalamig?" Tinaasan ni Lorna ang presyon ng tubig. "Hindi mo alam kung ano ang ginaw, batang sanay sa layaw. Hindi mo alam kung ano ang mabuhay, na walang heater, walang mainit na tubig. Nagtatrabaho na ako mula noong 5 taong gulang para sa mga pamilyang tulad ninyo na tinatrato kami na parang basura." Naramdaman ni Eddie na nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Nanigas ang kanyang mga kalamnan na parang isang spring na handa ng bitawan. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya sa isang estado ng paralisis sa loob ng ilang segundo na parang walang hanggan. Ito ay purong kawalan ng paniniwala. Ang kawalan ng kakayahang iproseso na may sinumang sinasadyang saktan si Miguel, ang kanyang walang kalaban-laban na anak, ang kanyang anak na hindi kailanman nanakit ng sinuman. "Tingnan mo kung paano ka manginig," patuloy ni Lorna. Ngayon ay itinututok ang bugso sa mukha ni Miguel. "Naaalala mo noong sinabi mong gusto mong maging tulad ng ibang mga bata? Well, ito ang larong nilalaro ng ibang mga bata, mahal. Mga larong magaspang, mga larong nagpapatatag ng karakter." Nagsimulang umubo si Miguel. Ang nagyayelong tubig ay pumapasok sa kanyang ilong at bibig. Ang kanyang maliit na dibdib ay hindi regular na gumagalaw. Nagsimulang maging asul ang kanyang mga labi na agad na nakilala ni Eddie bilang simula ng isa sa kanyang mga atake sa paghinga. Ang bata ay may hika mula pagkabata, isang kondisyon na lumalala sa stress at matinding lamig. Ang ubong iyon ang bumasag sa mahika ng sindak na nagpapanatili kay Eddie na hindi gumagalaw. Tama na. Ang sigaw ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, puno ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. "Bitawan mo ang hose, niyan ngayon din." Nagulat si Lorna at lumingon sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Nahulog ang hose mula sa kanyang mga kamay, lumikha ng isang lawa na mabilis na lumawak sa perpektong gupit na damuhan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kalupitan sa isang iglap, pinalitan ng purong takot ng isang taong nahuli sa akto na gumagawa ng pinakakarumal-dumal na gawain na maiisip. "Sir Eddie, ako po." Nauutal niyang sabi habang umaatras at pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron na parabang gusto niyang burahin ang lahat ng ebidensya ng nangyari. Hindi siya pinakinggan ni Eddie. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Miguel
nananatiling tahimik sa kanyang upuan, nanginginig ng hindi mapigilan. Patuloy na tumutulo ang tubig mula sa kanyang mga damit patungo sa lupa, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na humahalo sa hindi regular na paghinga ng bata. Ang kanyang mga labi ay naging isang nakakabahalang kulay at nakita ni Eddie na nahihirapan siyang huminga. Miguel, bulong ni Eddie habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak na parabang siya ay isang sugatang hayop na maaaring matakot sa isang biglaang kilos. Si Papa nandito. Anak, nandito si Papa. Lumuhod siya sa tabi ng wheelchair. Agad na naramdaman ang nagyayelong kahalumigmigan na tumagos sa mamahaling tela ng kanyang pantalon. Gamit ang mga kamay na nanginginig sa galit at lambing ng sabay-sabay, dahan-dahan niyang inalis ang basang buhok sa mukha ni Miguel. Ang balat ng bata ay malamig na parang marmol. Ang kanyang mga pisngi na namumula sa ginaw ay isang dramatikong kaibahan sa pamumutla ng natitirang bahagi ng kanyang mukha. Papa, nagawa ni Miguel na sabihin ang salita sa pagitan ng mga paghinga. Hindi ako makahinga. Alam ko, mahal ko, alam ko. Hinubad ni Eddie ang kanyang suit jacket at ibinalot ito kay Miguel, sinusubukang magbigay ng kaunting init. Magiging maayos na ang lahat ngayon. Aalagaan ka ni Papa. Habang inaalo niya ang kanyang anak, nararamdaman ni Eddie ang presensya ni Lorna sa kanyang likuran. Nagsimulang magdaldal ang babae ng mga hindi magkakaugnay na dahilan. Tumataas ang kanyang boses habang naghahari ang gulat sa kanya. Sir, hindi niyo po naiintindihan. Napakatigas po ng ulo ng bata. Ayaw niyang inumin ang gamot niya at naisip ko lang na kaunting disiplina. Manahimik ka. Ang boses ni Eddie ay mapanganib na mababa. Bawat salita ay binibigkas ng may katumpakan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Huwag ka nang magsalita pa ng kahit isang salita. Kumapit si Miguel sa Amerikana ng kanyang ama gamit ang kanyang maliliit na kamao, naghahanap ng kanlungan sa init at katatagan ng kanyang presensya. Naramdaman ni Eddie ang nanginginig na katawan ng kanyang anak, at bawat panginginig ay parang isang balaraw na tumutusok sa kanyang puso. Gaano katagal na nangyayari ang pagpapahirap na ito? Ilang beses na itong nangyari noong wala siya sa bahay. May masakit ba, kampiyon? Tanong ni Eddie sa malambing na boses. Sinusuri si Miguel para sa anumang nakikitang sugat. Saan ang masakit? Itinuro ni Miguel ang kanyang dibdib gamit ang nanginginig na kamay. Dito, masakit dito. At nilalamig ako, Papa. Naramdaman ni Eddie na nadudurog ang kanyang puso. Binuhat niya si Miguel. Kasama ang wheelchair at lahat, nagulat kung gaano-gaan ang pakiramdam ng kanyang anak. Sumiksik ang bata sa kanyang dibdib, likas na naghahanap ng init at proteksyon na tanging ang kanyang ama ang makapagbibigay. Noon lumingon si Eddie upang harapin si Lorna at umatras ng ilang hakbang ang babae nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi iyon galit, hindi isang hindi makontrol na puot. Iyon ay isang bagay na mas nakakatakot. Iyon ay ang malamig at kalkuladong titig ng isang lalaking nagpasya ng wasakin ng tuluyan ang sinumang maglakas loob na saktan ang kanyang anak. 5 taon, sabi ni Eddie sa mahinang boses, bawat salita ay tumutulo ng lason. 5 taong gulang si Miguel. Siya ay isang bata sa isang wheelchair na hindi kailanman naging bastos sa iyo, na hindi kailanman naging magaspang sa iyo, na laging nagsasabi ng pakiusap at salamat. Dahil ganyan ko siya, pinalaki. At ikaw, nagpasya kang pahirapan siya ng nagyayelong tubig sa gitna ng tag-ulan dahil tumanggi siyang inumin ang kanyang gamot. Sinubukan ni Lorna na sumabat, ngunit itinaas ni Eddie ang isang kamay upang patahimikin siya. Hindi pa ako tapos. Naging mas malamig ang kanyang boses. Kinuha kita dahil mayroon kang perpektong mga rekomendasyon. 3 pamilya ang nagrekomenda sa iyo. Lahat ay nagsalita tungkol sa iyong profesionalismo, iyong pasensya, iyong pagmamahal sa mga bata. Binayaran kita ng sahod na mas mataas kaysa sa sinumang yaya sa lungsod na ito dahil siniguro kong mayroon kang lahat ng kailangan mo
upang alagaan si Miguel sa pinakamahusay na paraan. Nagsimulang maglakad si Eddie patungo sa bahay. Karga si Miguel habang si Lorna ay sumusunod sa kanya mula sa ilang hakbang na layo. Ang kanyang basang-basang sapatos ay lumilikha ng isang kakatuwang tunog sa mga batong daanan na sumisira sa katahimikan ng hardin. Sir Eddie, pakiusap po, hayaan niyo akong magpaliwanag. Muling sinubukan ni Lorna. Biglang huminto si Eddie at lumingon sa kanya. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpatumba sa babae. Ipaliwanag ang na nagpasya kang hiyain ang isang walang kalaban-laban na bata na ginamit mo ang kanyang pisikal na kondisyon para magkaroon ng kapangyarihan sa kanya, na inilagay mo sa panganib ang kanyang kalusugan sa paghinga dahil nasiyahan kang makita siyang nagdurusa. Gumalaw si Miguel sa mga bisig ng kanyang ama, bumubulong ng isang bagay na hindi marinig. Ibinaba ni Eddie ang kanyang tingin sa kanya. Agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Anong sabi mo, anak? Natatakot ako, bulong ni Miguel. Akala ko darating si Papa at wala na ako dito. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo sa dibdib ni Eddie. Naisip ng kanyang anak na maaari siyang mamatay. Isang 5 taong gulang na bata ang nakaranas ng kalapitan sa kamatayan sa kamay ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Inakyat ni Eddie ang mga marmol na hagdanan patungo sa terrace. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa malamig na bato. Nagsimulang umilaw ang mga automatikong ilaw sa hardin, lumilikha ng mga ginintuang bilog ng liwanag na kaibahan sa papalalim na kadiliman ng langit. Sa pamamagitan ng mga bintana ng bahay, nakikita niya ang loob, mga alpombra ng turkey, mga inukit na kasangkapang yari sa Nara, mga piling-sining, lahat ng itinayo niya upang lumikha ng perpektong tahanan para sa kanyang pamilya. Ngayon, ito ay tila nadungisan, nilapastangan. Pumasok na tayo sa bahay, Miguel, malambing na sabi ni Eddie. Paliliguan ka natin ng maligamgam na tubig at bibihisan ng tuyong damit. Pagkatapos, mag-order tayo ng iyong paboritong Chick Enjoy at manood ng pelikula ng mga robot na gustong-gusto mo. Mahinang tumango si Miguel, nakakapit pa rin sa leeg ng kanyang ama. Ang kanyang maliliit na ngipin ay hindi mapigilang magkiskisan at naramdaman ni Eddie ang lamig na nagmumula sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Sinundan siya ni Lorna hanggang sa pinto sa likod ng bahay. Nagdadaldal ng mga dahilan at pagsusumamo, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Sir Eddie, pakiusap, isipin niyo po ang pamilya ko. May 3 po akong anak na binubuhay. Walang trabaho ang asawa ko. Hindi ko po kayang mawalan ng trabahong ito. Isa po itong pagkakamali, isang sandali ng kahinaan. Huminto si Eddie sa may pintuan nang hindi lumilingon sa kanya. Sandali ng kahinaan, inulit niya ang mga salita ng dahan-dahan na para bang ninanamnam ang kapaitan nito. Tinatawag mong sandali ng kahinaan ang pagpapahirap sa isang walang kalaban-laban na bata. Alam mo ba kung ano ang isang sandali ng kahinaan, Lorna? Iyon ay kapag pinipigilan ko ang sarili kong tawagan ang pulis. Ngayon din, iyon ay kapag hindi ko pinupunit ang sadistikong ngiti na mayroon ka 5 minuto na ang nakalipas. Iyon ay kapag naaalala kong nandito si Miguel at kailangan niya ang kanyang ama na kumilos ng sibilisado. Dahan-dahan siyang lumingon upang harapin ito. Inaayos ang kanyang pagkarga kay Miguel. Pero huwag kang magkamali. Hindi ito nagtatapos dito. Sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman magtatrabaho para mag-alaga ng mga bata. Ipapaalam ko sa bawat pamilya sa lungsod na ito kung anong klaseng tao ka. At kung sakaling makita kitang muli, malapit sa aking anak o sa bahay na ito, walang sandali ng kahinaan na pipigil sa akin. Nagsimulang umiyak si Lorna, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi pumukaw ng anumang awa kay Eddie. Nalagpasan na niya ang isang linya na hindi na mababalikan. Sinaktan niya si Miguel at iyon ay hindi mapapatawad. Pumasok si Eddie sa bahay at isinara ng mariin ang pinto sa kanyang likuran. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa lobby na parang huling pagpukpok ng martilyo sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya ang silweta ni Lorna na nanatiling tahimik sa terrace.
Marahil ay pinoproseso ang laki ng kung ano ang nawala sa kanya. Ang loob ng bahay ay agad na naramdamang mainit kumpara sa lamig ng hardin. Ang mga automatikong ilaw ay bumukas, pinaliliguan ang labi sa isang ginintuang liwanag na dapat sana ay maginhawa, ngunit ngayon ay tila kakaiba na parabang pag-aari ng isang nakaraang buhay. Dumiretso si Eddie sa pribadong elevator, ngunit may ibinulong si Miguel na nagpahinto sa kanya. Anong sabi mo, kampiyon? Wala na, yung masamang babae. Napakaliit ng boses ni Miguel, napakarupok, kaya naramdaman ni Eddie na nadudurog ang kanyang puso sa 1,000 piraso. Oo anak, wala na siya, at hinding-hindi na siya babalik. Pangako. Huminga ng malalim si Miguel at bahagyang nag-relax sa mga bisig ng kanyang ama. Naramdaman ni Eddie ang isang halo ng ginhawa at sakit nang maramdaman kung paano lubos na nagtitiwala sa kanya ang kanyang anak, kung paano siya naniwala nang walang pag-aalinlangan sa kanyang kakayahang protektahan siya. Ano kaya ang nangyari kung hindi siya nagpasyang umuwi ng maaga? Gaano katagal ipagpapatuloy ni Lorna ang kanyang pagpapahirap? Dinala sila ng elevator ng tahimik sa 2nd palapag kung saan matatagpuan ang suite ni Miguel. Personal na idinisenyo ni Eddie ang silid na iyon, tinitiyak na ito ay accessible, ngunit mahiwaga rin para sa isang bata. Ang mga pader ay pininturahan ng mga mural ng pakikipagsapalaran sa kalawakan, may mga estante na puno ng mga libro at mga laruang inangkop, at ang kanyang kama ay hugis spaceship na ginastusan niya ng malaki para dalhin mula sa Japan. Dahan-dahang inilapag ni Eddie si Miguel sa kama, nag-iingat na hindi siya masaktan. Ang basang damit ay nag-iwan ng mamasa-masang marka sa kanyang sariling suit, pero hindi iyon mahalaga. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak at nagsimulang suriin siya ng masusi, tinitiyak na walang mga sugat, pasa o iba pang pinsala. Tanggalin na natin itong basang damit ha? Sabi ni Eddie sa malambing na boses. At pagkatapos niyan, paliliguan kita ng pinakamainit at pinakamaraming bula na naranasan mo sa buong buhay mo. Tumango si Miguel, hinahayaan ang kanyang ama na simulan ang pagtanggal ng kanyang damit. Naramdaman ni Eddie ang isang tusok ng sakit nang mapagtanto kung gaano kalamig ang balat ng kanyang anak, kung paano pa rin nanginginig paminsan-minsan ang kanyang maliit na katawan. Habang tinatanggal niya ang basang sweater, nagsalita si Miguel sa napakahinang boses. Papa, may ginawa po ba akong masama? Huminto si Eddie, tumingin ng direkta sa mga mata ng kanyang anak. Bakit mo naman naitanong iyan, kampiyon? Kasi sabi ni Yaya Lorna, kasalanan ko raw po na ang mga batang mayaman na tulad ko ay kailangang matuto ng mahihirap na aral, na sobrang layaw ko at na hindi, mariing pinutol ni Eddie. Hinawakan ang mukha ni Miguel sa pagitan ng kanyang mga kamay. Makinig ka sa akin ng mabuti, Miguel, wala kang ginawang mali, walang anuman sa nangyari ang kasalanan mo. Naiintindihan mo ba na puno ng luha ang mga mata ni Miguel? Pero sabi po niya, wala akong pakialam sa sinabi niya sa iyo. Siya ay isang taong may malubhang sakit na nagsasabi ng malulupit na bagay dahil marami siyang galit sa kanyang puso. Pero ikaw, anak ko, perpekto ka kung sino ka. Niyakap ni Eddie si Miguel sa kanyang dibdib, nararamdaman ang maliliit na hikbi na yumanig sa katawan ng kanyang anak. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang ganoon, mag-ama na magkayakap, habang ang mundo sa labas ay tila naglalaho. Hinaplos ni Eddie ang basang buhok ni Miguel, bumubulong ng mga salita ng aliw at pagmamahal. Nang medyo huminahon si Miguel, dinala siya ni Eddie sa banyo. Ang bathtub ay sapat na malaki para makaupo si Miguel ng komportable na may mga espesyal na hawakan na naka-install at isang upuang hindi tinatablan ng tubig. Binuksan ni Eddie ang gripo, maingat na inayos ang temperatura hanggang sa ito ay perpekto maligamgam, ngunit hindi masyadong mainit, sapat lamang upang maibalik ang init sa katawan ng kanyang anak. Gusto mo bang green apple bubbles o vanilla? Tanong ni Eddie, ipinapakita ang mga bote ng espesyal na sabon na gustong-gusto ni Miguel. Pareho, sagot ni Miguel na may maliit na ngiti. Ang unang ngiti na nakita ni Eddie mula nang umuwi siya.
Ibinuhos ni Eddie ang parehong sabon sa tubig. Lumilikha ng isang bundok ng mabangong bula na nagpatawa kay Miguel ng bahagya. Habang napupuno ang bathtub, pumunta siya sa aparador at kinuha ang paboritong bathrobe ng kanyang anak, isa na may hood na may tainga ng kuneho na regalo noong kaarawan niya noong nakaraang taon. Tinulungan niya si Miguel na pumasok sa maligamgam na tubig, pinagmamasdan kung paano huminga nang maluwag ang bata nang maramdaman ang init na bumalot sa kanyang katawan. Unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang mga pisngi at ang panginginig ay naging mas madalang hanggang sa tuluyan itong nawala. Tama lang ba ang temperatura? Tanong ni Eddie, nakaluhod sa tabi ng bathtub. Tumango si Miguel, naglalaro sa mga bula nang hindi namamalayan. Papa, bakit po may mga taong masama? Ang tanong ay tumama kay Eddie na parang sampal. Ang kanyang 5 taong gulang na anak ay kahaharap lang sa purong kasamaan at ngayon ay sinusubukang unawain ang isang bagay na kahit ang mga matatanda ay hindi lubos na maintindihan. Napakabigat na tanong niyan, kampiyon, sagot ni Eddie. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Sa tingin ko, minsan, ang mga tao ay labis na nasasaktan sa loob at ang sakit na iyon ay nagiging dahilan upang manakit sila ng ibang tao. Pero hindi nito binibigyang katwiran ang kanilang ginagawa at hindi ibig sabihin na tama iyon. Pinag-isipan ni Miguel ang sagot na ito habang gumagawa ng maliliit na bundok ng bula gamit ang kanyang mga kamay. Si Yaya Lorna, nasasaktan po ba siya sa loob? Marahil, oo. Pero hindi nito pinapatawad ang ginawa niya sa iyo. Ang mga matatanda ay dapat magprotekta sa mga bata, hindi sila sinasaktan. Kinuha ni Eddie ang espesyal na shampoo ni Miguel at sinimulang hugasan ang kanyang buhok gamit ang malumanay at pabilog na mga kilos. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, ninanamnam ang nakaka-relax na pakiramdam ng masahe sa kanyang anit. Papa, sasabihin mo po ba kay Mama ang nangyari? Naramdaman ni Eddie ang ibang uri ng sakit. Si Isabela, ang kanyang asawa, na nasa Singapore, na nagsasara ng isang mahalagang kontrata para sa kanyang firm. Paano niya sasabihin sa kanya na nabigo siya sa kanyang pinakapangunahing tungkulin bilang ama? Na hinayaan niyang pahirapan ng isang estranghero ang kanyang anak sa loob ng sarili niyang tahanan. Oo anak, kailangang malaman ni Mama kung ano ang nangyari, pero huwag kang mag-alala tungkol diyan ngayon. Ang mahalaga ay okay ka. Iminulat ni Miguel ang kanyang mga mata at tumingin ng direkta sa kanyang ama. Magagalit po ba sa akin si Mama? Bakit naman siya magagalit? Kasi po, ako ang nagpagalit kay Yaya Lorna. Kung ininom ko lang po ang gamot ko nang walang reklamo. Miguel, tingnan mo ako. Yumuko si Eddie sa kanya, tinitiyak na nakukuha niya ang kanyang buong atensyon. Ang pagrereklamo kapag ayaw mong uminom ng gamot ay normal. Lahat ng bata ay ginagawa iyon. Pero wala. Absolutong walang anuman sa ginawa mo ang nagbibigay katwiran sa ginawa sa iyo ng babaeng iyon. Naiintindihan mo? Dahan-dahang tumango si Miguel, ngunit nakita ni Eddie na mayroon pa ring pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang psikolohikal na pinsala ng kanyang naranasan ay mangangailangan ng oras upang gumaling. At ipinangako ni Eddie sa kanyang sarili na sisiguraduhin niyang matatanggap ni Miguel ang lahat ng tulong na kailangan niya. Tinapos niya ang pagpapaligo kay Miguel ng may labis na pag-iingat, tinitiyak na bawat sentimetro ng kanyang balat ay malinis at mainit. Nang alisin niya ito sa tubig at ibalot sa bathrobe na kuneho, si Miguel ay mukhang mas katulad na ng kanyang sarili. May kulay na ang kanyang mga pisngi, normal ang kanyang paghinga. Nagsimula pa siyang gumawa ng ilan sa kanyang mga paboritong tunog ng kuneho. Alam mo ba? Sabi ni Eddie habang pinapatuyo ang buhok ni Miguel. Sa tingin ko ngayong gabi, gagawa tayo ng isang bagay na espesyal. Paano kung mag-order tayo hindi lang ng Chicken Joy, kundi pati na rin ng ice cream, popcorn at manood ng lahat ng pelikulang gusto mo? Nagliwanag ang mga mata ni Miguel kahit may pasok bukas, lalo na't may pasok bukas. Ngayon, hindi nalalapat ang mga normal na patakaran. Dinala ni Eddie si Miguel
pabalik sa kanyang silid at tinulungang magsuot ng kanyang paboritong pajama, isang asul na flannel na may mga larawan ng mga rocket sa kalawakan. Habang binibihisan niya ito, nagsimulang ikuwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang araw, ngunit nang dumating sa bahagi kung saan nagsimulang magalit si Lorna, tumahimik siya. Hindi mo kailangang ikuwento ngayon kung ayaw mo, malambing na sabi ni Eddie. Maaari nating pag-usapan iyan kapag handa ka na. Umayos ng upo si Miguel sa kanyang kama. Yakap ang kanyang paboritong stuffed toy, isang mabalahibong astronaut na pinangalanan niyang Captain Between. Papa, sabihin mo, kampyon, puwede po bang dito ka lang hanggang sa makatulog ako? Tulad noong mas maliit pa ako. Naramdaman ni Eddie na nanikip ang kanyang lalamunan sa emosyon. Siyempre. Actually, paano kung dalhin ko ang laptop ko at magtrabaho dito habang nagpapahinga ka para masigurado kung okay ka? Ngumiti si Miguel, ang unang tunay na masayang ngiti na nakita ni Eddie mula nang umuwi siya. Bumaba si Eddie sa kanyang study para kunin ang kanyang laptop at ilang dokumento, ngunit para rin gumawa ng ilang mahahalagang tawag. Una, tinawagan niya si Dr. Santos, ang pediatrician ni Miguel, at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Nagulat ang doktor at pumayag na pumunta sa bahay ng gabing iyon upang suriin si Miguel at tiyaking hindi siya nagkaroon ng hypothermia o anumang iba pang pisikal na pinsala. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang abogado. Kailangan kong imbestigahan mo ng husto si Lorna Reyes, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, mga nakaraang reference, history ng trabaho, anumang criminal record kung mayroon man. At gusto kong idemanda siya para sa child abuse at anumang iba pang kaso na mahahanap mo. Ang kanyang abogado, na sanay sa mga kagyat na hiling ni Eddie, ay mabilis na nag-record at nangakong magkakaroon ng kumpletong ulat kinaumagahan. Ang huling tawag ang pinakamahirap. Idinayal niya ang numero ni Isabela sa Singapore, kinakalkula ang pagkakaiba ng oras sa kanyang isip. Sumagot ito sa pangalawang ring. Eddie, ayos lang ba ang lahat? Gabi na riyan. Ang marinig lang ang kanyang boses ay nagparamdam kay Eddie ng halo-halong ginhawa at sakit. Si Isabela ang kanyang angkla, ang kanyang kasama, ang nag-iisang taong lubos na nakauunawa sa napakalaking pagmamahal na nararamdaman niya para kay Miguel. Isabela, may kailangan akong sabihin sa iyo na nangyari ngayon. Ipinaliwanag ni Eddie ang buong sitwasyon, mula sa kanyang maagang pagdating hanggang sa kasalukuyang kalagayan ni Miguel. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Isabela. Nang magsalita siya, nanginginig ang kanyang boses sa galit at sakit. Okay na ba si Miguel ngayon? Nasaktan ba siya? Sa pisikal, mukhang okay na siya. Papunta na si Dr. Santos para suriin siya. Pero emosyonal, Isabela, natakot siyang mamatay. Ang isang 5 taong gulang ay hindi dapat alam na posible iyon. Narinig ni Eddie na tahimik na umiiyak si Isabela. Kukunin ko ang unang flight na mahahanap ko, sabi niya sa wakas. Kinakansela ko ang lahat. Nandyan na ako bukas ng umaga. Isabela, hindi mo naman kailangan. Oo, kailangan ko. Anak ko siya, Eddie. Anak natin siya. At wala ako roon para protektahan siya. Lubos na naunawaan ni Eddie ang pakiramdam ng pagkakasala. Sinisisi rin niya ang kanyang sarili sa hindi pagiging naroroon, sa pagtitiwala sa isang taong naging isang halimaw pala. Mahal kita, sabi niya, at kailangan ka ni Miguel. Magkita tayo bukas. Nang bumalik si Eddie sa silid ni Miguel, natagpuan niya ang kanyang anak na tahimik na naglalaro ng ilang magnetic construction blocks, bumubuo ng tila isang spaceship. Para ba iyan sa pagpunta sa buwan? Tanong ni Eddie. Umupo sa isang silya sa tabi ng kama. Hindi, seryosong sagot ni Miguel. Para ito sa pagpunta sa isang planeta kung saan walang masasamang tao. Naramdaman ni Eddie na medyo nadurog na naman ang kanyang puso. Lumapit siya sa kama at umupo sa gilid nito. Miguel, alam mo ba, karamihan sa mga tao sa mundong ito ay mabubuti.
Ang nangyari ngayon ay napakabihira. Karamihan sa mga tao, lalo na ang mga matatandang nag-aalaga ng mga bata, ay nagmamahal at nagpoprotekta sa kanila. Pinag-isipan ito ni Miguel habang nagdaragdag ng isa pang piraso sa kanyang spaceship. Tulad ni Yaya Elena, ngumiti si Eddie. Si Yaya Elena ang dating yaya ni Miguel, isang matandang babae na nag-alaga sa kanila sa loob ng 3 taon hanggang sa magretiro siya para manirahan kasama ang kanyang anak na babae sa Iloilo. Mahal na mahal siya ni Miguel. At tinrato niya ang bata na parang sarili niyang apo. Eksakto, tulad ni Yaya Elena. Naaalala mo ba kung paano kanya kinakantahan para makatulog ka at kung paano niya laging itinatabi para sa iyo ang pinakamasarap na hiwa ng prutas? Tumango si Miguel, nagniningning ang kanyang mga mata sa alaala ng mas masasayang sandali. Ginagawan niya ako ng mga eroplanong papel at hinahayaan akong manalo sa mga karera ng wheelchair sa buong bahay. Ganyan dapat, kampiyon. Ang mga taong nag-aalaga sa atin ay dapat magparamdam sa atin na ligtas at minamahal, hindi natatakot. Dumating si Dr. Santos 1 oras pagkaraan kasama ang kanyang itim na leather bag at ang kanyang karaniwang nakakakalmang ngiti. Siya ay isang matandang lalaki na may buhok na ganap na puti at malalambot na mga kamay na nag-aalaga kay Miguel mula nang isilang ito. Ang kanyang presensya ay agad na nagpakalma, kapwa kay Eddie at Miguel. "Hello, Space Explorer," bati niya sa bata, gamit ang palayaw na ibinigay niya maraming taon na ang nakalipas. "Narinig ko na nagkaroon ka ng isang hindi ka nais-nais na pakikipagsapalaran ngayon." Solemne na tumango si Miguel habang sinisimulan ng doktor ang kanyang pagsusuri. Masusing sinuri ni Dr. Santos ang temperatura ng katawan ni Miguel, ang kanyang paghinga, ang kanyang mga reflexes at nagbigay ng espesyal na pansin sa anumang mga palatandaan ng pisikal na trauma. Pinanood ni Eddie ang bawat kilos, bawat ekspresyon ng doktor, naghahanap ng anumang pahiwatig ng pag-aalala. Sa pisikal, maayos siya. Sa wakas ay inanunsyo ni Dr. Santos. Normal ang kanyang temperatura, walang mga palatandaan ng hipotermia at malinis ang tunog ng kanyang mga baga. Hindi umatake ang kanyang hika na isang biyaya kung isa sa alang-alang ang mga pangyayari. Naramdaman ni Eddie na isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib at emosyonal. Tanong ni Eddie. Tumingin si Dr. Santos ng direkta kay Miguel. "Miguel, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Nagkakaroon ka ba ng masamang panaginip? Malungkot ka ba o galit?" Nag-isip ng mabuti si Miguel bago sumagot. "Ligtas po ang pakiramdam ko ngayon kasi nandito si Papa, pero medyo natatakot po ako na baka bumalik yung masamang babae." Normal na normal iyan," sabi ng doktor. "Sir Eddie, gusto kong irekomenda na makipagkita si Miguel kay Dr. Wulandari. Siya ay isang mahusay na child psychologist na dalubhasa sa trauma. Makabubuti kung mayroong isang taong makausap si Miguel tungkol sa nangyari." Agad na tumango si Eddie. Gagawin niya ang lahat ng kinakailangan upang matiyak ang buong paggaling ni Miguel. Matapos umalis ni Dr. Santos, tinupad ni Eddie ang kanyang pangako para sa isang espesyal na gabi. Nag-order siya ng Jollibee Chicken Joy, paborito ni Miguel, popcorn na may mantikilya, at 3 lasa na ice cream. Inilagay niya ang kanyang laptop sa silid at nagtrabaho ng tahimik habang pinapanood ni Miguel ang kanyang mga paboritong pelikula sa malaking screen na nakasabit sa dingding. Sa kalagitnaan ng The Incredibles, nakatulog si Miguel, nakasiksik sa tabi ng kanyang ama. Si Captain Between ay mahigpit na yakap sa kanyang dibdib. Pinatay ni Eddie ang telebisyon at nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang anak habang natutulog. Sa panaginip, si Miguel ay mukhang eksakto kung ano siya. Isang maliit at inosenteng bata na karapat-dapat protektahan at mahalin. Nanatiling gising si Eddie sa loob ng maraming oras, binabantayan ang pagtulog ni Miguel at pinag-iisipan ang mga kaganapan ng araw. Ang imahe ni Lorna na tumatawa habang pinahihirapan ang kanyang anak ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang bangungot na patuloy na bumabalik.
Paano siya lubos na nabigo sa pagprotekta sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay? Nag-vibrate ang kanyang telepono sa isang text message mula sa kanyang personal na assistant. Sir Eddie, sinubukan ni Lorna Reyes na pumasok sa corporate office, 1 oras na ang nakalipas. In-escort siya palabas ng mga security guard. Patuloy din siyang tumatawag ng mapilit, may dapat po ba akong gawin? Nag-reply si Eddie, i-block ang access niya sa lahat ng ating mga gusali. Kung magpakita siyang muli, tawagan agad ang pulis. At mag-schedule ng meeting sa HR bukas ng umaga. Kailangan nating ganap na suriin ang ating proseso ng pag-verify ng mga reference. Halos 3:00 na ng umaga nang sa wakas ay pinayagan ni Eddie ang kanyang sarili na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit kahit noon, mababaw ang kanyang tulog, nagigising sa tuwing gumagalaw si Miguel o gumagawa ng kahit pinakamaliit na ingay. Ang umaga ay dumating na kulay abo at malamig, na may makakapal na ulap na nagbabanta ng ulan. Nagising si Eddie bago si Miguel at tahimik na pumunta sa kusina upang ihanda ang paboritong almusal ng kanyang anak, mga pancake na hugis bituin na may chocolate sprinkles at hiniwang saging. Ito ay isang ritual na nabuo nila tuwing weekend, ngunit naramdaman ni Eddie na ngayon, kailangan ni Miguel ang lahat ng normalidad at pagmamahal na maibibigay niya. Habang nagluluto siya, narinig niya ang tunog ng wheelchair ni Miguel na gumagalaw sa pasilyo sa ikalawang palapag. Natutunan ng kanyang anak na magmaniobra ng mag-isa sa paligid ng bahay mula noong 4 na taong gulang siya, at laging ipinagmamalaki ni Eddie ang kanyang determinasyon at autonomiya. Ngunit ngayon, bawat tunog ay naglalagay sa kanya sa pinakamataas na alerto. "Good morning, Papa," sabi ni Miguel nang bumaba gamit ang elevator, suot na ang kanyang uniforme sa paaralan. "Good morning, kampiyon. Naging maganda ba ang tulog mo?" Tumango si Miguel, ngunit napansin ni Eddie ang maliliit na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig na hindi ganap na payapa ang kanyang tulog. "Kailangan ko po bang pumasok sa school ngayon?" Tanong ni Miguel habang inihahain ni Eddie ang kanyang plato ng mga pancake. "Gusto mo bang pumasok?" Pinag-isipan ni Miguel ang tanong habang maingat na hinihiwa ang isang bituin ng pancake. "Opo, ata," sabi po ni Teacher Dewey. "Ngayon po kami magsisimula ng project tungkol sa solar system at gusto ko pong gawin ang project ko tungkol sa black holes." Naramdaman ni Eddie ang isang alon ng paghanga para sa kanyang anak. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, mayroon pa ring emosyonal na lakas si Miguel upang naisin na ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Mas malakas siya kaysa kay Eddie sa kanyang edad, mas malakas kaysa sa maraming matatanda sa kanyang sitwasyon. "Kung ganoon, papasok tayo sa school. Pero gusto kong malaman mo na kung anumang oras ay hindi maganda ang pakiramdam mo o gusto mong umuwi, sabihin mo lang sa akin o kay Teacher Dewey, okay?" Solemne na tumango si Miguel. "Papa, alam po ba ni Yaya Lorna kung saan ang school ko?" Naramdaman ni Eddie na nagyelo ang kanyang dugo. Hindi niya naisip ang posibilidad na iyon. At ngayon ay nagtataka siya kung gaano karaming personal na impormasyon ang na-access ni Lorna sa loob ng 6 na buwan na pagtatrabaho niya para sa kanila. "Huwag kang mag-alala tungkol dyan, Miguel. Sisiguraduhin kong lubos kang protektado. Sa katunayan, sa tingin ko ngayon, sasamahan kita sa school at kakausapin ko ang principal." Ngumiti si Miguel nang may ginhawa at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang mga pancake. Pinanood ni Eddie ang bawat kilos, bawat ekspresyon, naghahanap ng mga palatandaan ng trauma o pagkabalisa. Ang kanyang anak ay tila napakatatag, ngunit alam ni Eddie na ang mga epekto ng pang-aabuso ay maaaring lumitaw sa mga hindi inaasahang paraan. Tumunog ang telepono ni Eddie habang nag-aalmusal sila. Si Isabela iyon, tumatawag mula sa Changi Airport sa Singapore. "Paalis na ang flight ko sa loob ng 2 oras, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "Nandyan na ako para sa hapunan." "Kumusta si Miguel kaninang umaga?" Tumingin si Eddie sa kanyang anak na nagtatayo ng isang tore gamit ang kanyang mga hiwa ng saging. Nakakagulat na maayos. Gusto niyang pumasok sa school ngayon. Magandang ideya iyan.
Sa tingin ko, ang pagpapanatili ng kanyang normal na routine ay makakatulong sa kanya. Pero samahan mo siya at kausapin mo ang lahat ng staff. Mag-hire din ako ng karagdagang security. Nagkaroon ng isang pause bago muling nagsalita si Isabela. Eddie, kagabi hindi ako makatulog sa kakaisip dito. Paano tayo nagkamali ng ganito sa babaeng iyon? Ang kanyang mga reference ay perpekto. Alam ko, iniimbestigahan na iyan ng abogado ko ngayon. Pero Isabela, hindi natin maaaring pahirapan ang ating mga sarili sa mga what if. Ang mahalaga ay okay si Miguel at hinding-hindi na lalapit sa kanya ang babaeng iyon. Tapos nasa almusal si Miguel at nakatingin kay Eddie nang may pag-asa. Si Mama iyan, uuwi na siya. Ibinigay ni Eddie ang telepono sa kanya. "Hello Mama," sabi ni Miguel sa masayang boses. "Opo, okay lang po ako. Ginawan ako ni Papa ng pancake na may mga bituin at papasok po ako sa school para mag-aral tungkol sa black holes. Hindi po, walang masakit." "Opo, I love you too Mama. See you later." Pagkatapos ibaba ang telepono, lumingon si Miguel kay Eddie na may seryosong ekspresyon. "Malungkot po ang boses ni Mama. Nag-aalala lang siya para sa iyo, kampiyon. Sina Papa at Mama po ba nag-aalala kapag dumadaan sa mahirap na panahon ang mga anak nila? Oo, pero okay na po ako ngayon." Lumuhod si Eddie sa harap ng upuan ni Miguel at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. "Alam ko, anak, at sobrang proud ako sa kung gaano kakatapang. Pero minsan, kahit okay na tayo, kailangan natin ng oras para maayos ang ating mga damdamin. Naiintindihan mo?" Nag-iisip na tumango si Miguel. Ang biyahe papuntang paaralan ay tahimik. Maingat na nagmaneho si Eddie sa mga pamilyar na kalye habang si Miguel ay nakatingin sa labas ng bintana. Paminsan-minsan ay nagkokomento tungkol sa mga puno na nagsisimulang magpakita ng mga unang usbong ng tag-araw o tungkol sa mga aso na nakikita niyang naglalakad kasama ang kanilang mga may-ari. Ang International School Manila ay isang maliit at eksklusibong pribadong institusyon na dalubhasa sa personalized na edukasyon para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Maingat itong pinili ni Eddie at Isabela matapos bisitahin ang 12-dosenang mga pagpipilian. Naghahanap ng isang lugar kung saan maaaring paunlarin ni Miguel ang kanyang pambihirang mga kakayahan sa akademiko, pati na rin ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha nang hindi nararamdamang iba o limitado ng kanyang pisikal na kondisyon. Agad silang tinanggap ng principal, si Geengeng Hartini, sa kanyang opisina. Siya ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may likas na init na agad na nagpakalma kay Miguel mula sa unang araw ng klase. "Miguel, bakit hindi ka muna sumama kay Teacher Dewey habang nag-uusap kami ni Papa mo?" Mungkahi ng principal. "Sa tingin ko, mayroon siyang ilang bagong libro tungkol sa astronomy na gusto niyang ipakita sa iyo." Nang umalis si Miguel, detalyadong ipinaliwanag ni Eddie kay Geneng Hartini kung ano ang nangyari noong nakaraang araw. Ang ekspresyon ng principal ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa ganap na sindak habang isinasalaysay ni Eddie ang mga pangyayari. "Diyos ko," bulong niya nang matapos si Eddie. "Kawawang bata. Nakakakuha ba siya ng psychological help? Nakapag-schedule na ako ng appointment kay Dr. Wulandari para bukas. Pero Gnang, Hartini, kailangan kong malaman ng lahat dito kung sakaling lumapit ang babaeng iyon sa paaralan. Naiintindihan ko. Babalaan ko agad ang lahat ng staff at mga security guard. Ipapabatid ko rin sa mga guro upang maging mas mapagmatyag sila sa anumang pagbabago sa pag-uugali ni Miguel." Nakaramdam ng ginhawa si Eddie. Sa paaralan, kahit papaano, si Miguel ay magiging ganap na protektado. Isa pa, dagdag ng principal. "Gusto kong malaman mo na si Miguel ay isa sa pinakamamahal na mag-aaral dito. Gusto siya ng lahat ng staff at kung kailangan niya ng karagdagang suporta, nandito kami para sa kanya." Bumalik si Eddie sa kanyang corporate office. Medyo mas kalmado na, ngunit mayroon pa ring pakiramdam ng pagkabalisa na hindi niya maalis. Hinihintay siya ng kanyang assistant,
si Yanti, na may isang tumpok ng mga kagyat na dokumento at isang nag-aalalang ekspresyon. Sir Eddie, nandito na naman si Lorna kaninang umaga. Dumating siya bago pa kami magbukas at sinubukang kumbinsihin ang mga guard na mayroon siyang scheduled meeting sa inyo. Nang sabihin nilang hindi totoo, naging hysterical siya. Naramdaman ni Eddie na nanigas ang kanyang panga. May sinabi ba siyang partikular? Ipinipilit niyang mayroong hindi pagkakaunawaan na kailangan niyang ipaliwanag ang isang bagay na mahalaga sa inyo. Binanggit din niya ang isang bagay tungkol sa pagkakaroon ng impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong pamilya. Impormasyon tungkol sa pamilya ko? Kinakabahang tumango si Yanti. Iyon po ang eksaktong mga salita niya. Sabi po ng mga guard, desperado siya, halos parang baliw. Naramdaman ni Eddie ang isang malamig na pag-aalala. Anong impormasyon ang maaaring nakuha ni Lorna sa loob ng 6 na buwan na nasa bahay niya siya? May access siya sa mga pribadong pag-uusap, mga personal na dokumento, mga routine ng pamilya. Ano ang natuklasan niya na gusto niyang gamitin ngayon bilang isang sandata? Gusto kong doblehin mo ang security ng gusali, sabi niya kay Yanti. At gusto ko ng kumpletong ulat sa lahat ng ginawa o sinabi ng babaeng iyon sa kanyang pagbisita dito. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa isang ulap ng mga pulong at mga tawag. Sinubukan ni Eddie na mag-concentrate sa mga kagyat na usapin ng kanyang kumpanya, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik kay Miguel. Tumawag siya sa paaralan ng 3 beses upang tiyaking maayos ang lahat at sa bawat pagkakataon, tiniyak sa kanya, nignang. Hartinina, si Miguel ay nagkakaroon ng isang normal at produktibong araw. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, kinansela ni Eddie ang natitirang mga commitment niya at umalis para sunduin si Miguel. Kailangan niyang makita ang kanyang anak, tiyakin mismo na maayos siya. Natagpuan niya si Miguel sa science classroom, gumagawa sa kanyang proyekto tungkol sa mga black hole ng may kasidhian at interes na lagi niyang ipinapakita kapag may isang bagay na nakakakuha ng kanyang atensyon. Nagniningning ang kanyang mga mata sa sigasig habang ipinapaliwanag niya kay Teacher Dewey kung paano gumagana ang isang event horizon. "Papa!" sigaw ni Miguel nang makita siya. "Tingnan niyo po ang natutunan ko ngayon. Hindi po talaga itim ang mga black hole. Para po silang mga higanteng vacuum cleaner sa kalawakan na nilalamon kahit ang liwanag." Naramdaman ni Eddie ang isang alon ng pagmamahal na napakalakas na halos madaig siya nito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, si Miguel ay nanatiling ang mausisa at matalinong bata na dati. Mukhang napaka-interesante niyan, kampyon. "Pwede mo bang ipaliwanag sa akin sa kotse?" Sa biyahe pa uwi, masayang nagkwento si Miguel tungkol sa kanyang araw, tungkol sa kanyang mga kaibigan, tungkol sa mga eksperimento na ginawa nila sa klase ng science. Mukha siyang ganap na normal, ngunit napansin ni Eddie na patuloy na tinitingnan ng kanyang anak ang side mirror ng kotse na para bang tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa bahay, agad napansin ni Eddie na may kakaiba, ang hardinero, na karaniwang nagtatrabaho tuwing Miyerkules ay wala kahit saan. Ang mga kurtina sa sala ay nakasara, isang bagay na hindi kailanman ginagawa ni Manang Susan, ang kanilang kasambahay, sa araw. At mayroong isang hindi pamilyar na kotse na nakaparada sa dulo ng kalye. "Miguel," maingat na sabi ni Eddie, "gusto kong manatili ka muna sa kotse. Titingnan ko lang ang isang bagay sa bahay, okay? May problema po ba?" Tanong ni Miguel. Agad na naramdaman ang tensyon sa boses ng kanyang ama. "Baka wala naman, pero gusto ko lang makasiguro. Panatilihing nakalak ang mga pinto at kung may mangyari, pindutin mo ang button na ito." Itinuro ni Eddie ang isang panic button na direktang konektado sa kumpanya ng seguridad. "Pangako?" Solemne na tumango si Miguel. Ang kanyang mga mata ay malaki na may halong kuryosidad at pag-aalala. Maingat na naglakad si Eddie patungo sa harap ng pinto. Ang kanyang mga pandama ay nasa pinakamataas na alerto. Lahat ay tila normal mula sa labas, ngunit may isang bagay sa kanyang instinct na nagsasabing may mali.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa lobby. Ang bahay ay tahimik. Sobrang tahimik. Karaniwan sa oras na ito, si Manang Susan ay naghahanda ng hapunan at may maririnig na tunog ng telebisyon o background music. Ngunit ngayon, mayroon lamang isang nakakabinging katahimikan na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Manang Susan? Tawag ni Eddie. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa walang laman na espasyo. Walang sagot. Umakyat si Eddie sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nang makarating siya sa pasilyo na patungo sa silid ni Miguel, bigla siyang huminto, bukas ang pinto, at mula sa loob ay may maririnig na hindi mapagkakamalang tunog. May isang taong naghahalungkat ng mga drawer, naglilipat ng mga bagay. Naramdaman ni Eddie na kumakabog ang kanyang puso habang tahimik siyang lumalapit sa pinto. Sa loob ng silid ni Miguel, si Lorna Reyes ay nakaluhod sa harap ng mesa ng bata na may mga papel na nakakalat sa sahig sa paligid niya. Binuksan niya ang bawat drawer, bawat aparador, at tila may hinahanap na partikular na bagay ng may desperasyon. Pinanood siya ni Eddie sa loob ng ilang segundo, sinusubukang unawain kung ano ang maaaring hinahanap niya sa silid ng isang 5 taong gulang. Noon niya napansin na may hawak si Lorna sa kanyang kamay. Isang maliit na metal na kahon na agad niyang nakilala. Iyon ang kahon kung saan itinatago ni Miguel ang kanyang mga kayamanan, mga birthday card, mga paboritong maliliit na laruan, mga larawan ng pamilya, at ang mga liham na isinulat niya para sa kanyang ina noong naospital siya noong nakaraang taon para sa isang maliit na operasyon. Ngunit ang kahon ay naglalaman din ng isang bagay na tuluyan nang nakalimutan ni Eddie, ang orihinal na birth certificate ni Miguel, na pansamantala nilang itinago doon habang inaayos ang ilang legal na dokumento. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Ang boses ni Eddie ay pumutol sa katahimikan na parang isang kutsilyo. Malakas na nagulat si Lorna. Lumingon sa kanya na nanlalaki ang mga mata na parang isang hayop na na-corner. Nahulog ang metal na kahon mula sa kanyang mga kamay, ikinalat ang mga laman nito sa sahig ng silid. Sir Eddie, ako po. Nauutal niyang sabi habang sinusubukang tumayo, nadulas ang kanyang mga paa sa mga nakakalat na papel. Sagutin mo ako. Paano ka nakapasok sa bahay ko at anong ginagawa mo sa silid ng anak ko? Tumayo ng tuwid si Lorna at sa isang sandali, nakita ni Eddie ang parehong kislap ng kalupitan na nasaksihan niya noong nakaraang araw. Pumunta ako rito para kunin ang sa akin, sabi niya sa nanginginig ngunit mapanghamong boses. Ang utang ninyo sa akin. Wala akong utang sa iyo, kundi ang siguraduhing makukulong ka. Ah, oo? Ang ngiti na kumalat sa mukha ni Lorna ay nakakatakot. Sigurado po kayo riyan, Sir Eddie. Dahil sa tingin ko, may mga bagay tungkol sa perpekto ninyong anak na hindi ninyo alam. Mga bagay na natuklasan ko sa loob ng 6 na buwan na pag-aalaga ko sa kanya. Naramdaman ni Eddie na nagyelo ang kanyang dugo. Anong pinagsasabi mo? Yumuko si Lorna at kinuha ang isa sa mga papel mula sa sahig. Iyon ang birth certificate ni Miguel at lalong lumawak ang ngiti ng babae nang makita ang ekspresyon ni Eddie. Ang anak ninyo ay hindi ninyo anak, Sir Eddie. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa silid na parang isang bomba at mayroon akong pruweba. Huminto ang mundo ni Eddie. Ang mga salita ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang isang baluktot na eko, ngunit hindi niya lubos na maiproseso ang kahulugan nito. Baliw ka, bulong niya. Ngunit kahit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, naramdaman niyang isang lamat ng pag-aalinlangan ang bumukas sa kanyang dibdib. Ganoon po ba? Iwinagayway ni Lorna ang sertipiko. Kung ganoon, bakit may mga sulat ang mahal ninyong asawa sa isang fertility clinic sa Singapore na mula pa noong 6 na taon na ang nakalipas sa kanyang pribadong drawer? Bakit may mga dokumento tungkol sa isang sperm donor na nakatago sa gitna ng kanyang mga personal na papel? Naramdaman ni Eddie na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga salita ni Lorna ay tumusok sa kanyang isipan na parang mga bubog.
hinuhukay ang mga alaala na pinili niyang kalimutan. Ang mga buwan ng bigong pagsubok na magkaanak, ang mga pagbisita sa mga espesyalista, ang pagkawasak sa mga mata ni Isabela sa tuwing dumarating ang kanyang regla, ang mga pabulong na pag-uusap tungkol sa ibang mga pagpipilian na laging nagtatapos sa luha. At pagkatapos, bigla, si Isabela ay buntis isang himala. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, natural siyang nabuntis. O iyon, kahit papaano, ang sinabi niya sa kanya, hindi. Ang salita ay lumabas sa lalamunan ni Eddie na parang isang unggol. Oo, patuloy ni Lorna. Halatang ninanamnam ang bawat segundo ng pagpapahirap na ibinibigay niya. Ginamit ng asawa ninyo ang semilya ng ibang lalaki para magkaroon kayo ni Miguel. At sa loob ng 5 taon, pinalaki ninyo ang anak ng isang estranghero na inaakalang sa inyo. Napahilig si Eddie sa dingding para hindi matumba. Nagsimulang bombahin siya ng mga alaala, kung paano hindi sila magkamukha ni Miguel sa pisikal, kung paano laging nagkokomento ang lahat na kamukhang-kamukha niya si Isabela, kung paano may mga maliliit na sandali na binaliwala niya, kung saan naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pagkakahiwalay. Iyon ang dahilan kung bakit ako pumunta rito, patuloy ni Lorna. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na magpalaki ng anak ng ibang lalaki nang hindi alam. Ginawa sa akin iyan ng asawa ko, 15 taon na ang nakalipas, at nang malaman ko, gumuho ang mundo ko. Kaya nang makita ko ang mga dokumentong ito, habang nililinis ko ang opisina ng asawa ninyo, alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Sinungaling. Halos hindi makapagsalita si Eddie. Ginagawa mo lang ang lahat ng ito para makaganti. Lumapit sa kanya si Lorna, nagniningning ang kanyang mga mata sa masamang kasiyahan. Gusto ninyo bang ipakita ko sa inyo ang mga sulat, ang mga nakaprint na email na itinago ng asawa ninyo sa kanyang safe, ang mga resibo mula sa klinika sa Singapore? Naramdaman ni Eddie na gumuho ang mundo sa paligid niya. Bawat salita ni Lorna ay umalingaw-ngaw na may isang nakakatakot na lohika. Ang mga misteryosong pagkawala ni Isabela sa panahon ng pagbubuntis na ipinalagay niyang mga normal na medical visit, ang mga work trip sa Southeast Asia na ginawa niya sa kanyang ikalawang trimester, ang kanyang pagpupumilit na magkaroon ng isang partikular na pribadong doktor na nakilala niya sa pamamagitan ng isang kasamahan. Iyon ang dahilan kung bakit dinisiplina ko siya kahapon, sabi ni Lorna sa isang malambot at makamandag na boses. Dahil hindi siya anak ninyo, siya ay anak ng isang estranghero. At karapatan ninyong malaman ang katotohanan bago ninyo patuloy na sayangin ang inyong buhay at pera sa kanya. Manahimik ka! Ang sigaw ni Eddie ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Manahimik ka na yun din. Ngunit tapos na ang pinsala. Ang binhi ng pag-aalinlangan ay naitanim na at nagsimula ng mag-ugat sa kanyang isipan. Tumingin si Eddie sa paligid ng silid ni Miguel, ang mga laruan na binili niya ng may labis na pagmamahal, ang mga librong binabasa nila ng magkasama gabi-gabi, ang mga larawan ng masasayang sandali, at nagtaka siya kung lahat ba ay isang kasinungalingan. Isang tunog ng pagbubukas ng pinto sa harap ang pumutol sa kanyang nagkakagulong mga iniisip. Eddie! Ang boses ni Isabela ay lumutang mula sa ibaba. Nasa bahay ka na pala? Mas maagang dumating ang kanyang flight at si Eddie at Lorna ay nagkatinginan. Sa mga mata ni Lorna may purong tagumpay. Sa mga mata ni Eddie ganap na pagkawasak. Nagsimulang umakyat sa hagdan ang mga yapak ni Isabela. Bawat isa ay tumutunog na parang mga segundo ng isang orasan patungo sa pagkasira ng lahat ng pinaniniwalaan ni Eddie tungkol sa kanyang buhay. Eddie? Miguel? Nasaan kayo? Papalapit na ang boses. Naririnig na ni Eddie ang tunog ng mga takong ni Isabela sa marmol na pasilyo. Sa ilang segundo, nasa pintuan na siya ng silid ni Miguel at makikita ang eksena. Si Lorna, kasama ang mga nakakalat na dokumento sa sahig, si Eddie, na may mukhang wasak sa pagkaunawa sa isang katotohanang itinago sa loob ng 5 taon. Eddie, ayos lang ba ang lahat?
at lumitaw si Isabela sa may pintuan at biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw mula kay Eddie patungo kay Lorna, pagkatapos ay sa mga papel na nakakalat sa sahig at sa wakas, sa birth certificate na hawak pa rin ni Lorna sa kanyang kamay na parang isang sandata. Ganap na nawala ang kulay sa mukha ni Isabela. Bumukas ang kanyang mga labi na parabang may sasabihin, ngunit walang boses na lumabas. Sa kanyang mga mata, nakita ni Eddie ang eksaktong sandali nang mapagtanto niyang natuklasan na ang kanyang pinakamalalim na lihim. Nanatiling tahimik ang tatlo sa isang tablo ng pagkawasak ng pamilya na papalibutan ng mga nakakalat na labi ng pagkabata ni Miguel at ng mga piraso ng isang katotohanan na magbabago sa lahat magpakailanman. At sa katahimikang puno ng tensyon, mula sa ibaba, narinig ang inosenteng boses ni Miguel. "Papa? Mama? Puwede na po ba akong pumasok? Gusto ko pong ipakita kay Mama ang project ko tungkol sa black holes." Lumawak ang ngiti ni Lorna at naging isang ganap na mapanagumpay na ngisi. Nakamit na niya ang kanyang binalak. Ganap na wasakin ang pamilyang kinasusuklaman niya sa loob ng 6 na buwan na pagtatrabaho para sa kanila. At habang papalapit ang boses ni Miguel, dahan-dahang umaakyat sa hagdan gamit ang kanyang espesyal na wheelchair, napagtanto ni Eddie na wala, absolutong walang anuman ang magiging katulad pa ng dati. Kabanata, isang mas malalim na katotohanan. Huminto ang tunog ng wheelchair sa labas lamang ng silid. Lumitaw si Miguel sa may pintuan. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kagalakan, ganap na walang kamalay-malay sa tensyon na pumupuno sa hangin. "Mama!" sigaw niya ng may purong tuwa. "Hindi ko po alam na nakarating ka na. Gusto ko pong ikuwento sa inyo ang tungkol sa project ko sa black holes." At bigla siyang huminto nang makita ang eksena. Ang mga papel na nakakalat sa sahig, ang wasak na ekspresyon ni Eddie, ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi ni Isabela, at si Lorna na nakatayo sa gitna na parang isang makamandag na gagamba. "Anong nangyayari?" tanong ni Miguel sa maliit na boses. "Bakit po umiiyak si Mama? Bakit po nandito yung masamang babae?" Naramdaman ni Eddie na may isang bagay na tuluyang nabasag sa kanyang dibdib. Hindi mahalaga kung anong mga lihim ang itinago ni Isabela. Hindi mahalaga kung kaninong dugo ang dumadaloy sa mga ugat ni Miguel. Sa sandaling iyon, nakikita ang takot na lumalaki sa mga mata ng kanyang anak. Alam niya nang may ganap na katiyakan ang isang katotohanang higit pa sa anumang dokumento o revelasyon. "Miguel," sabi ni Eddie, gumagalaw patungo sa kanya ng may matatag na mga hakbang. "Halika rito, anak." Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at hinawakan ang maliliit na kamay ni Miguel sa kanyang mga kamay, tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. "Makinig ka sa akin ng mabuti, kampiyon. Anuman ang mangyari, anuman ang sabihin ng ibang tao, ikaw ang anak ko. Ikaw ay anak ko. Dahil minahal kita mula sa unang araw na nakita kita. Dahil nandoon ako para sa bawat tawa, bawat luha, bawat bangungot. Dahil kapag may sakit ako, inaalo mo ako. Dahil kapag natatakot ka, sa akin ka tumatakbo. Iyon ang bumubuo sa atin ng isang pamilya." Kumunot ang noo ni Miguel, pinoproseso ang mga salita ng kanyang ama. Pero ano po, yung sinasabi ng masamang babae? Lumingon si Eddie upang harapin si Lorna, na pinapanood ang eksena ng may halong pagkalito at pagkabigo. Ang kanyang plano ng paghihiganti ay hindi nangyayari tulad ng inaasahan niya, si Yaya Lorna. Sabi ni Eddie sa isang matatag na boses, ay sinusubukang saktan tayo dahil may malubha siyang sakit sa loob. Pero nagkamali siya sa isang napakahalagang bagay. Tumayo siya at naglakad patungo kay Lorna, na likas na umatras. "Nagkamali ka dahil hindi mo naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang ama," patuloy ni Eddie. "Ang pagiging ama ay walang kinalaman sa dugo. Ito ay tungkol sa paggising ng 3:00 ng umaga kapag may masamang panaginip ang iyong anak. Tungkol sa pagtuturo sa kanya na sumakay sa isang inangkop na bisikleta
tungkol sa pag-iyak sa pagmamalaki nang sabihin niya ang kanyang unang kumpletong salita tungkol sa pakiramdam na lalabas ang iyong puso sa iyong dibdib sa tuwing nasasaktan siya. Kinuha ni Eddie ang birth certificate mula sa sahig at tiningnan ito sandali. Marahil ay wala kay Miguel ang aking DNA, sabi niya ng malakas, nagsasalita kapwa kay Lorna at Isabela. Ngunit nasa kanya ang aking pagmamahal, ang aking proteksyon, ang aking walang pasubaling pangako, at iyon ay ginagawa siyang mas anak ko kaysa sa anumang blood test. Nagsimulang humagulgol ng malakas si Isabela, nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatakpan ang kanyang mukha. Eddie, gusto kong sabihin sa iyo, pero natakot ako na mag-uusap tayo mamaya, malumanay na pinutol ni Eddie. Ngayon, ang mahalaga ay si Miguel. Lumingon siya upang harapin si Lorna at muling tumigas ang kanyang ekspresyon at lalabas ka na sa bahay ko ngayon din. Sinaktan mo na ang pamilya ko sa huling pagkakataon. Pero hindi mo siya anak. Desperadong sigaw ni Lorna. Lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Hindi, sabi ng isang matatag na boses mula sa pinto. Lumingon ang lahat. Si Manang Susan iyon, ang kasambahay, na nagtatago sa pasilyo at nakikinig sa lahat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang telepono. Nirecord ko ang lahat ng sinabi ng babaeng ito, anunsyo ni Manang Susan. Ang kanyang pag-amin sa pang-aabuso, ang kanyang ilegal na pagpasok sa bahay, ang kanyang mga banta. Tumawag na ako ng pulis, papunta na sila. Ganap na namutla si Lorna. Bukod diyan, patuloy ni Manang Susan, nakatingin ng direkta kay Lorna. Sawa na akong makinig sa mga kasinungalingan mo. Nililinis ko ang opisina ni Ma'am Isabela linggo-linggo sa loob ng 3 taon. Hindi ko kailanman nakita ang anumang dokumento ng fertility clinic o anumang katulad niyan. Ginagawa mo lang ang lahat ng ito para saktan ang pamilyang ito. Naramdaman ni Eddie ang isang alon ng ginhawa na may halong pagkalito. Anong sinasabi mo, Manang Susan? Sinasabi ko pong nagsisinungaling ang babaeng ito, sir. Ganap, inaayos ko ang lahat ng personal na dokumento ng pamilya kapag nag-general cleaning ako. Wala akong nakitang anuman sa mga inilarawan niya. Inangat ni Isabela ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pula, ngunit may isang kislap ng pag-asa. Eddie, hindi ko kailanman gagawin ang ganoong bagay. Anak mo si Miguel, anak natin siya. Oo, matagal tayong naghintay para mabuo siya, pero nang sa wakas ay nangyari. Nanginginig siyang tumayo at lumapit kay Eddie. Talaga bang naniniwala ka na kaya kong magsinungaling sa iyo tungkol sa isang bagay na ganyan sa loob ng 5 taon? Tumingin si Eddie sa mga mata ng kanyang asawa, mga matang kilala niya sa loob ng 10 taon, at nakita niya sa mga ito ang katotohanan at sakit lamang. Hindi, bulong niya. Hindi. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi iyon posible. Pero napakakumbinsido niya dahil ganap siyang baliw. Mariing sabi ni Manang Susan, Sir Eddie, sa loob ng 6 na buwan na nagtrabaho siya rito, nakita ko siyang naghahalungkat ng mga gamit, kumukuha ng mga larawan ng mga dokumento gamit ang kanyang telepono kapag sa tingin niya ay walang nakakakita. Sa tingin ko, matagal na niyang pinaplano ito. Narinig ang mga sirena sa di kalayuan. Desperadong lumingon si Lorna na parang isang hayop na na-corner. Ang kanyang plano ay ganap na nabigo. Hindi lamang siya nabigong wasakin ang pamilya, ngunit ngayon ay nahaharap siya sa mga kasong kriminal. Hindi pa ito tapos, bulong niya habang gumagalaw patungo sa bintana. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Oo, alam namin, kalmadong sabi ni Eddie. Kinakalaban namin ang isang taong nagpapahirap sa mga walang kalaban-laban na bata, at tinitiyak ko sa iyo, nasisiguraduhin naming babayaran mo ang bawat segundo ng pagdurusa na idinulot mo kay Miguel. Pumasok ang mga pulis sa bahay sa sandaling iyon, ginabayan ni Manang Susan. Inaresto si Lorna nang walang pagtutol, ang kanyang mga walang lamang banta ay naglaho sa harap ng katotohanan ng mga legal na kahihinatnan na kanyang kinakaharap. Nang sa wakas ay umalis na sila, ang bahay ay lumubog sa isang kakaibang katahimikan. Si Eddie, Isabela at Miguel ay nanatili sa silid,
napapalibutan ng mga papel na ikinalat ni Lorna sa kanyang desperadong paghahanap ng ebidensya na hindi kailanman umiral. Papa, sa wakas ay sabi ni Miguel, tapos na po ba ang lahat ng masama? Lumapit si Eddie sa kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Oo, kampiyon. Tapos na ang lahat ng masama at hinding-hindi na babalik ang masamang babaeng iyon. Huminga ng maluwag si Miguel at sumiksik sa kanyang ama. Papa, noong sinabi po ng masamang babae na hindi ninyo ako anak, natakot po ako. Naramdaman ni Eddie na nanikip ang kanyang puso. Bakit ka natakot? Kasi po, naisip ko na kung hindi ninyo ako anak, baka po hindi na ninyo ako mamahalin tulad ng dati. Kinailangan ni Eddie na pigilan ang kanyang mga luha. Miguel, tingnan mo ako. Hinintay niya hanggang makuha niya ang buong atensyon ng kanyang anak. Ikaw ang anak ko. Anuman ang sabihin ng iba, anuman ang mangyari, ikaw ang anak ko, at ako ang papa mo. At walang anuman sa mundong ito ang magbabago niyan magpakailanman. Naiintindihan mo. Tumango si Miguel nang may malawak ng ngiti. Mahal po kita, Papa. At mahal na mahal kita, kampiyon. Higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Lumapit si Isabela sa kanilang dalawa at niyakap sila. Mahal ko kayong dalawa, bulong niya. At labis kong ikinalulungkot ang lahat ng ito. Dapat ay mas naging maingat ako sa kung sino ang pinapapasok ko sa ating tahanan. Tumingin si Eddie sa kanya at nakita sa kanyang mga mata ang parehong pagmamahal, ang parehong debosyon na lagi niyang nakikita. Hindi mo ito kasalanan, Isabela. Ang babaeng iyon ay isang dalubhasang manipulator, pero tapos na. At ngayon, alam natin na ang ating pamilya ay mas malakas kaysa sa ating inaakala. Nang gabing iyon, magkakasama silang tatlo sa silid ni Miguel, nanonood ng mga pelikula at kumakain ng ice cream diretso mula sa lalagyan, na para bang sila ay mga nakaligtas sa isang bagyo, nagdiriwang na nakarating sa ligtas na lupa. At habang nakatulog si Miguel sa pagitan ng kanyang mga magulang, naunawaan ni Eddie ang isang pangunahing katotohanan. Ang pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo, kundi ng walang pasubaling pagmamahal, ng magkasamang proteksyon at ng pang-araw-araw na desisyon na maging naroroon para sa mga pinakamahalaga. Sinubukan ni Lorna na wasakin ang kanyang pamilya, ngunit sa kanyang pagtatangka, nagtagumpay lamang siyang palakasin ito. Pinatunayan niya na ang ugnayan sa pagitan ni Eddie at Miguel ay hindi masisira, na ang pagmamahal ni Eddie para sa kanyang anak ay higit pa sa anumang dokumento o revelasyon. Habang hinahaplos niya ang buhok ni Miguel at nararamdaman ang payapang paghinga ni Isabela sa kanyang tabi, napangiti si Eddie sa dilim. Bukas, magkakaroon ng mga abogado at paglilitis, therapy at paggaling. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang pamilya ay buo, ligtas, at mas nagkakaisa kaysa dati. Ang pagtatangka ni Lorna na maghasik ng pagkawasak ay ganap na nabigo. Sa halip, umani siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan, ang ganap na kumpirmasyon na mayroong mga ugnayan na napakatibay na walang kasinungalingan ang makakasira.